Sabi ng kapitbahay mo, lawayan mo na para hindi mausog. Pamilyar na pamilyar ang linyahang ito sa ating kulturang Pilipino. At alam natin na ginagawa ito ng mga nakakatanda out of love at pag-aalaga sa mga bata. At inirerespeto natin ang tradisyong ito na parte ng ating pagkakakilanlan. Pero, bilang inyong nurse, nandirito ako para dagdagan ang ating kaalaman sa pag-aalaga. Sa nursing, ang usog ay tinatawag naming sensory overload. Ang mga baby ay sensitive pa ang mga senses. So kapag maraming muka o maraming ingay sa paligid nila, natidrain sila. At ang pag-iyak at pag-aalboroto ay paraan nila para sabihin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Or pwede ring, pagod na ako. Ang mga baby ay wala pang mature na nervous system. So kapag nakakita sila ng estranghero sa paligid nila, tumataas ang kanilang cortisol o ang ating stress hormone. So ang resulta, irritable silang iiyak o pwede ring magpakita sila ng sobrang pagkapagod. Bakit sumakit yung tiyan ng baby ko nung nabati? Ang stress ay direktang nakakaapekto sa ating vagus nerve. Ito ang dahilan kung bakit ang usog ay lagi may kasamang pagsakit ng tiyan o pagsusuka. Hindi yan dahil sa masamang hangin. Dahil yan sa digestive distress dahil sa stress. Para masiguradong safe si baby, habang ginagawa ninyo ang nakasanayan ninyong tradisyon, gamitin din natin ang AIR sequence. Letter A, assessment. I-check ninyo ang temperature ng bata sa pamamagitan ng thermometer. Watch out for 37.8 degrees Celsius na temperature dahil ang ibig sabihin niyan, may lagnat na siya. Pero ang lagnat na ito ay immune response lamang ng bata conforme pwedeng sa infection o sa dehydration. Pero ang red flag, 38.5. Mataas na ito at pwedeng magkaroon ng seizure o magkonvulsyon ang bata. Kaya kapag ganito na siya kataas, huwag na kayong maghintay ng taong lalaway sa kanya. Isugod nyo na siya sa ospital para maagapan. Letter I, intervention. Ibig sabihin, ito yung pwede nating gawin. Kung itutuloy natin ang tradisyon, baka naman pwedeng iwasan na natin ang paglaway dahil ang bibig ng tao ay puno ng iba't ibang bakterya na baka hindi pa kaya ng immune system ni baby. Sa halip, itry nyo ang skin-to-skin contact dahil ang init ng katawan ng nanay ay nakakapagbababa ng stress hormone ni baby at makakatulong ito para humalma siya. At letter R, reassurance. Bigyan natin siya ng safe zone. So dalhin natin siya sa tahimik at madilim na lugar para mag-reset ang senses niya. Ito ang paraan natin para sabihin na, baby, nandito lang ako, safe ka na, pwede ka nang mag-relax. Makakatulong din na i-burp natin siya ng maayos para mailabas niya ng maayos ang hangin niya sa tiyan. Hindi natin kailangan talikuran ang pagiging Pilipino para maging health conscious. Pwede namang magkasabay ang tradisyon at ang tamang medisina para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Stay safe mga kaalaga, pati sa inyong mga anak. Maraming salamat sa inyong panonood.